Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanin. Tinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinud-an, sultihan ko kamo. Ang tawo nga dili moagi sa pultahan, inig sulod niya sa turil, ug mukat ka tinuon sa laing bahin niini, kawatan o tulisan. Aparang magbalantay sa mga karnero, musulod agi sa pultahan. Ug ang pultahan, ablihan sa portero, aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kanganan. Umaguna siya kanila sa ilang paggula. Kung natuwa na sila sa gawas, maguna siya kanila, ug ang mga karnero, musunod kaniya. Kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan dili sila mosunod sa laing magbalantay, managa ninuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa mingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan kami ani una kanako, mga kawatan o mga tulisan. Ug busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan. Ang musulod agi kanako maluwas. Musulod siya ug mugula ug magakaplag siya masigsig. Apan ang kawatan muadhi aron lamang pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron magabaton kamo ug kinabuhi madagayaon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay ikaw, Kristo. Kalibog malingkod, makadali. Mga kaigsyon ko ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Magkaisa. Pakigreet sa imong katapat o maayong gabi. Subasi na uban, wala pa makailangan ako, wala pa makabasa sa inyong tarpulin sa gawas. Ako og personal nga magpailakan ninyo. So ako di ay si Father Mark Eldon Avila, ang bago nga kauban ni Father Gani diya sa atong parokya. Ug ako ang mipuli kang Father Jemboy. No? So si Father Jemboy ato ana karon sa Kananga. Duol ra siya. Ug ang akong previous assignment gikan ko sa Dagami Leyte. Waray-waray nga assignment nga diri na po sa Bisayang assignment. Kung si Father Jemboy ako, actually pareha raming lugar. Tagalang-alang siya, tagalang-alang rapod ko. So, actually mga waray-waray ni. Ug kabatch rapod ni during our ordination. So mag-classmate rami ni Father Jemboy. But anyway, last Saturday ko niabot diri sa Bilyaba, so almost 1 week pa lang ko diri. So, as what I've said, tagalang-alang, 31 years old, single but not available. Bitaw. Mga kabugtuhan, mga kaigsunan ko ni Kristo, karong Domingo gitawagin ni nato nga Domingo sa maayong magbalantay. Good Shepherd Sunday. Ug ang atong simbahan karon nag-awhag ka nato to pray for our shepherds. Kaya kita mag-ampo sa atong mga magbalantay, sa atong mga pangulo, sa atong mga leaders, diya sa atong simbahan, sa atong gobyerno, o diya sa atong tagsa-tagsa nga balay. Because they are our leaders, they are our shepherds. Mga pangulo nato sila, atong Santo Papa, atong mga obispo, atong kaparian. O diya sa atong gobyerno, ang atong mga pangulo, ang president o uban pano na nangulo sa atong gobyerno. O diya po sa atong tagsa-tagsa nga balay, ang atong mga ginikanan, ang atong mga amahan, mga inahan, na sila po mga magbalantay, mga shepherds nga nag-atiman sa ilang tagsa-tagsa nga pamilya, sa ilang mga anak, sa ilang pamilya. And that is why in this Mass, we pray that they will become good shepherds. Mahimo silang tinuod o maayong magbalantay. Nga moatiman sa mga tawo nga gisalig kanila sa Dios.
O magkaisulan ko ni Kristo, wala tay lain ano nga modelo para sa usa ka maayong magbalantay, kundi si Kristo lamang. Jesus is our only good shepherd. Siya lamang ang atong maayong magbalantay. Kami nga mga pari, ang namangulo sa atong gobyerno, ang mga ginikanan nato, naninguhan lamang nga mahimong maayong magbalantay. They're only trying their best to become good shepherds. Nga tinuod ano, nga maging maayo silang magbalantay. Tinuod nga maayo nga magatiman sa mga tao nga gisalig kanila. But Jesus is our only model. Siya lamang ang atong modelo sa usa nga maayo nga magbalantay. Unya ano, mautana kita, why is he a good shepherd? Ngano nga maayo man siya nga magbalantay? Actually ano, sa akong pagmamalandong kagabi, nangutana ko nga nganong si Kristo ang iyang paila sa iyang kaugalingon, maayo siya nga magbalantay, good shepherd. Unya ang iyang trabaho dili man shepherd. Unsa man iyang trabaho? Jesus was a carpenter, ano? Panday siya. Tungod kay iyang amahan nga si San Jose, panday man. That is why si Kristo, tabang sa iyang amahan, so isip ano, panday, nahimog yapon siyang panday. That is why, dili unta no good shepherd. Unta, good carpenter. Kay panday man siya. But anyway, ano, gitawag niya, niya kaugalingon, nga good shepherd. Unsay na ano, nga gitawag niya nga kaugalingon, nga good shepherd. Kung sa kabutan, magkaigsunan ko ni Kristo. Tungod kay si Kristo, maayo muatiman sa iyang katawhan. Si Kristo, maayo muatiman sa iyang mga karnero. Good shepherd siya, tungod kay ang iyang unahuna, dili lamang ang iyang kaugalingon na kaayuhan. In fact, ano, ang iyang unahuna, iyang unahon kung unsay kaayuhan sa iyang mga karnero. Iyang unahon kung unsay maayo para sa iyang katawhan. In fact, ano, ingon pa man sa atong pasiuna and sa atong gisaulog during Holy Week, makita nato diha ano, kung unsa niya giatiman, kung unsa niya giayo ang iyang katawhan. Kita ano, nga iyang katawhan. Ipakamatyan kita niya. Nagsakit siya, namatay dito sa krus para kita maluwas, para kita maayo. Amen? So, ada ano, kamaayo na magbalantay ang atong Ginoong Hesus Kristo. That is why, ingon kita, He is only our good shepherd. In the gospel, ano, si Kristo, giwarningan niya ang katawhan. Giwarningan niya, manaminaw kaniya, nga naman, tungod kay, na ako no'y mga shepherds, na ako no'y mga pangulo, na ako no'y mga leaders, nga dili good, nga dili maayo, nga magbalantay. Kaya ako no'y mga pangulo, na ay mga shepherds, nga mapang-abuso, na ay mga shepherds, nga tulisan, ano? Gimension ni Kristo sa atong ebanghelyo, na ako no'y mga shepherds, nga kawatan. Ug according kang Kristo, kini ko nga mga shepherds, kini nga mga pangulo, dili mo agi sa pultahan. Kung kabalot ano, kung kinsang pultahan, si Kristo. Ingon sa atong ebanghelyo, nasa rin ni Kristo, ako ang pultahan. That is why ano, ingon niya, kini nga mga pangulo, dili mo agi, kaniya, mahimong kawatan, mahimong tulisan. And actually ano, si Kristo, He was referring sa mga nag-unang pangulo kaniya, labi na dito sa Israel. Nga mga pangulo nga mapahimuslanon, mga pangulo nga wala mag-atiman sa ilang katawhan. In other words, wala moagi sa pultahan nga si Kristo. Wala moagi kang Kristo. So mauto ano ang nahitabo, mauto ang mga pangulo sa panahon ni Kristo. Unya ano, ang pangutana kanato na apabay ing-ani nga mga pangulo karong panahon na. Naapabay ing-ani nga mga pangulo sa atong gobyerno,
sa atong lungsod, sa atong barangay, sa atong simbahan, sa atong tagsa-tagsa nga pamilya na ay dili tuktok, dili magatiman, tapulan, tulisan, kawatan, kurap, name it, ano? Mga dili maayo nga magbalantay. Sana gamay na lang, ano? Muabot na ra ba ang barangay elections? I don't know kung madayon ba. O sa dili madugay nga panahon, mag-eleksyon na po ang atong nasyonal. O kung kano, kita nga mga tao, kita nga mga sheep, ano? Magampo o pilion nato ang mga pangulo, ang mga shepherds nga na ay kasing-kasing sa maayong magbalantay. Mga pangulo, mga shepherds nga na ay kasing-kasing sama ni Kristo. Na tinuod nga magserbisyo, tinuod nga mag-atiman sa katawhan. In other words, dili ta magpadala sa mga dili maayo nga mga saad, dili ta magpadala sa kwarta, for example. Atong pilion ang pangulo, shepherds, nga naay kasing-kasing sa maayong magbalantay. That is why, mag-aksyon ako ni Kristo, na iwang kita, a good shepherd, a good leader, a good pangulo, kinahanglan gayud moagi kang Kristo. In other words, ang criteria nato para sa maayong magbalantay nga moagi kang Kristo, mosimba, magampo, musunod sa mga sugo sa Dios, maminaw sa boses sa Ginoo. Otherwise, mahimo siya kawatan. Otherwise, mahimo siya tulisan. Mga kaigsunan ko ni Kristo, ang pangulo, ang shepherd, nga moagi kang Kristo, manalinguha nga masubad niya kasing-kasing sa maayong magbalantay. A heart of a good shepherd, na dili magpahimulos, dili mag-abuso, dili mangawat, dili manulis, kundi iyang atimanon, pag-ayo, ang iyang katawhan. Unahon niya ang kaayuhan sa uban, usa sa iyang kaugaligon. And that is a good shepherd. That is why, mga kaigsunan ko ni Kristo, in this Mass, we continue to pray to God. Mag-ampo kita sa Diyos that magpadayon siya, pagpadala o maayong mga magbalantay sa atong nasod, sa atong lungsod, sa atong barangay, sa atong simbahan, o sa atong tagsa-tagsa nga pamilya. Nauntano, sama ni Kristo, mahimo ni sila nga mga maayo nga magbalantay. Tinuod nga magserbisyo, tinuod nga magatiman sa tagsa-tagsa. Sa katapusan, actually kita nga mga Kristiyano, kita nga gibunyagan, kada usa kanato is actually called to be good shepherds. Gitawag kita nga mahimo nga mga maayong magbalantay in our own way sa matag usa kanato. Ang ginikanan mahimo maayong magbalantay sa iyang mga anak. Ang mga anak maayong mahimo magbalantay sa ilang mga ginikanan. Labi na gud kung ang ginikanan nagkaedad na, labi na gud ang ginikanan masakit na, luya na. Unta mga anak mahimo gihapon nga maayong magbalantay sa ilang mga ginikanan. Usahay magud may tabo, lahi manggod. Pag edad na gani ang ginikanan, masakit na gani, muluya na gani, usahay pasagdaan na sa mga anak. Diba? Tinuod dili. Usahay kalimtan na sa mga anak. Dito sa Paloano, naatay orphanage dito. Naatay home for the elderly. Na dito yung mga tigulang nga gipabayan na sa mga anak. Nagani ko ato na ka-istorya nga yung tao luoy siya. Usa siya nga nanay o naghingyap siya nga bisitahon siya sa iyang anak nga naa sa Manila. Pero murag wala pa gayon siya bisitaha. Kabungalos nga anak. Wala maging mahimo nga maayong magbalantay sa iyang ginikanan. Sa una
ang duha ka ginikanan magagatiman ko noog daghan nga mga anak na ay ginikanan nga naay 12 nga mga anak, di ba? Nagani ko'y kaila nga ang iyang anak 18. Ano? Masipag 18 ang iyang anak. Pero duha na sila kang anak ginikanan nahimo nila pag atiman sa ilang 18 nga anak. Nanagko, naka-eskwela o tagamtam, nakaanggol og maayong kabubuwason. Pero kani ang sad reality. Nga naman, kay ang 18 nga mga anak wala makakatiman sa duduhan nila nga ginikanan. Ang sad reality karong panahon na. Ang mga anak wala mahimo nga maayong magbalantay ngadto sa ilang ginikanan. That is why mga kaigsunan ko ni Kristo, dili na tayo mulayo sa paghuna-huna, pagpamalandong sa maayong magbalantay. Sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, sa atong kaugalingon, nahimo ba ta nga maayong magbalantay kag anak sa ginikanan, mga anak ngadto sa ilang ginikanan, o sa imong silingan, nahimo ka ba nga maayo nga magbalantay kay basin nahimo ka nga himantayon ra, nahiraban na ang maayong magbalantay o himantayon. Kanay uban himantayon ra pero dili maayo nga magbalantay. Maghimantay ra kung unsay sayo sa iyang silingan. Maghimantay ra kung unsay iyang malibak sa iyang silingan. So dili maayo Ang challenge para kanato mahimutang maayong magbalantay. Dili himantayon. Ang maayong magbalantay magatiman. Ang maayong magbalantay mutabang. Ang maayong magbalantay maguna-huna kung unsa ang panginahanglan, kung unsa ang iyang matabang ngadto sa uban. Dahil sa mga kaigsunan ni Kristo sa atong pagpadayon ni Santos Kanisa, pangayon nato ning grasya. Unta sa kanatagsa nato mahimo kitang maayong magbalantay sa matag usa. Diha sa atong tagsa nga pamilya, sa atong silingan, sa atong isig katawo. Si Maria tanang mga santos mutabang unta kanato. Amen. Palihog balindog.